When we talk about being smart, being matalino, hindi natin pinag-uusapan dito yung ang galing mo sa calculus, ang galing mo sa chemistry, ang galing mo sa ganyan. Not those technical things, but more of yung capacity mo in terms of pagiging smart in life. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith. Let's chika about it. Hi, I'm back. We're on the third episode of our series. I'm Glaze and welcome to Life with Glaze, where we talk about doing things not the usual way. This series, we are talking about building our foundation, which is our confidence. Because if we build that confidence, maraming bagay dito sa ginagawa natin sa freelance industry na actually ma-address. Hindi lang sa career, kundi sa life natin in general. The reason why I'm sharing this is because I know a lot of people that they're very talented, magaling talaga, and may sipag naman sila, very committed in improving their craft. But sometimes, meron lang talagang kulang na factor kung bakit hindi pa talaga sila nagsusoar. Okay, and ang napansin ko sa mga taong ito, usually, ang kulang nila is the confidence sa sarili nila. Kaya naman, yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi, I'm telling you, the reason why I have most of what I have, kung bakit ko sila nagagawa, of course, number one na is the blessing of God. Siyempre, number one talaga yan. But most of the things talaga, I know I am not the best. I'm very grounded and I understand that. I understand the reality. But yung laban ko, what I have is my confidence. Nakikita ko talaga naging factor yun in getting things done or in getting things that I want. So, for today's episode, if you were not here the past few episodes since January, we talk about bakit natin to pinag-uusapan, bakit siya importante, bakit natin binibuild yung confidence natin. And then the second one, yung episode last week was about building the confidence in your physical appearance, which is actually very important. And today, ang pag-uusapan naman natin is building your confidence in terms of your intellectual capacity. When we talk about being smart, being matalino, hindi natin pinag-uusapan dito yung ang galing mo sa calculus, ang galing mo sa chemistry, ang galing mo sa ganyan. Not those technical things, but more of yung capacity mo in terms of pagiging smart in life. I think that is very important. And kung may mga batang nanonood dito ngayon, maganda na malaman nyo na to ngayon pa lang. Because pag lumalaki tayo, we put so much weight on the grades, kung paano ka sa school, magaling ka sa math, sa English, sa Filipino, those things. Yes, those things kasi nagiging result na lang yun eh. And it comes naturally after a while. After mo ma-address itong mga pag-uusapan natin ngayon. If magaling ka sa mga technical things and these things, academics and all that, syempre, meron naman talagang paglalagyan yan. But, kailangan ang ma-build is yung galing mo sa buhay. Kailangan maging matalino tayo sa buhay. So, paano yan? Growing up, yes, I have that confident na yes, sabi ko nga kung hindi ako magiging pinakamaganda, dahil ako nalang maging pinakamatalino. Hindi naman ako naging pinakamatalino, okay? But at least, I'm matalino enough. Kumbaga, I have that confidence na kahit papano, marunong ako sa buhay. Yan. So, I think yan kasi yung importante and kailangan nating linawin. Kasi parang, Glaze, paano naman mabibuild yung confidence ko? Sabi mo, kailangan nating maging magaling intellectually. Feeling ko, bobo ako or something, gano'n. But I'm telling you, honestly, wala naman taong bobo. And that is true. Okay? Kanya-kanya lang tayo ng galing. And, ang importante lang sa buhay natin is maging matalino tayo sa buhay. And ito, yung mga sasabihin ko sa inyo, these are things kasi na kaya nating i-work on. Kaya nating i-improve. These are not something na out of our control. Lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon, papakinabangan nyo sa realidad ng buhay, sa totoong buhay. At ang maganda doon, lahat ng to napapag-aralan. So, hindi ito yung for example, kung pinag-uusapan natin physical appearance, hindi na ako pinanganak na ganito or ganyan, okay? Or sabihin nyo sa akin, guys, hindi na ako pinanganak na matalino Parang yung lahi namin, hindi talaga ganun. O kaya sa lahi namin, itong pinsan ko na to lang yung magaling na ganyan. No. I am telling you, lahat ng pag-uusapan natin ngayon, kaya mong gawin. And I can say that with confidence, kasi nga, confident tayo. So, number one,
is you have to improve on your comprehension. Ano ba yung comprehension? Ito yung madali mong maintindihan ang mga bagay-bagay na pinapanood mo, binabasa mo. So, I remember, nung estudyante pa ako, ang talagang ginagawa ko pag nasa school ako is, kapag lesson, nakikinig talaga akong mabuti sa teacher. So, isang factor yan. Kailangan galingan mo kung paano ka makikinig. Kasi kapag magaling kang makinig, magiging magaling ka rin umintindi. Uulitin ko, kapag napag-aralan mo kung paano maging magaling makinig, magiging magaling ka rin eventually umintindi. And yung mga factor na yan will improve significantly your intellectual capacity. You're being smart in life. Marami kasing tao, sa totoo lang, nauuna yung bunganga. Sorry. Oo, nauuna pa talaga magsalita bago makinig. But I'm telling you, yung mga taong mas magaling makinig, sila yung mga mas gumagaling matalino. Oo, baka sabihin natin, hindi, yung mga loud, yung mga madadaldal, ganyan. Yeah, minsan, meron namang mga ganon. Kaya ko, yapper, di ba? Meron namang mga madadaldal at may mga sinasabi sila. Alam nila yung sinasabi nila at matalino sila. Pero, may mga tao din na minsan, kung titignan mo, parang salita ng salita, pero wala namang laman yung sinasabi. Parang nagmamagaling lang. I'm sorry for that, if that's offensive. But, sabi ko nga we can improve. Listening is very important. So, for example, when I talk to a client, yan kasi yung madalas na pinag-uusapan na parang, but ang galing mo mag-close ng kliyente, ang galing mo kumausap ng kliyente. But you know what? Yung factor naman talaga doon is because I listen to them. Before pa that, I also research about them. And listening, it takes a lot of focus. So, paano ba yung Glaze? Paano ka ba mas magli-listen ng maayos? Okay. Number one, yung posture mo pa lang, it says a lot. When you're listening to somebody, yung posture mo, pag naka-focus sa kanila, isang factor yon. Number two, you really look at them. You look them in the eye. So, yon, kasama yon. Pangatlo, kailangan mong patahimikin yung utak mo. Paano yun? Glaze, di ba comprehension? Paano yun? Paano ko maintindihan? Papatahimikin ko yung utak ko. Okay. Kasi marami sa atin, pag may kausap tayo, nakikinig, sumasagot na agad sa utak. So, nakikinig tayo para sumagot. Hindi nakikinig para umintindi. Di ba? So, very important. Yan. When you are listening to someone, kailangan mong patahimikin yung utak mo. And process what the person is saying. Hindi yung nag-iisip ka na agad kung ano isasagot mo sa kanya. Kasi that's how you miss things. Okay? So, for example, kung estudyante ka ngayon, nag-aaral ka pa, even if kumukuha ka ng mga course, nanood ka YouTube, or kung ano man pinapanood mo para matuto ka, kailangan yon 100% focus. Makinig ka. Makikinig muna bago magsalita. So, that will improve your comprehension a lot. Number 2, read. Ang laki talaga ng tulong ng pagbabasa. Oh my gosh, Glaze, tinatamad ako magbasa. See, walang taong bobo, merong taong tamad. And there are a lot of things na ngayon that you can do if talagang reading is not something for you. Ang dami ng audiobook. Example, ganun ka talaga natututo Mas sa pakikinig ka natututo. Or visual ka, kailangan napapanood mo. Kinesthetic ka, kailangan na kinikilos mo. Meron namang ganun talaga Factor yon. Alamin mo rin kung ano yung best way mo of learning. Importante yan. Alamin mo yan. And medyo mahabang usapan yan if mag-dive deep tayo. But yes. So, for example, I know I'm a visual person. So, gusto ko talaga yon. Yung nagbabasa ako. Physical book or e-book, nagbabasa ako. Ang dami kong natutunan at ang dami kong alam sa buhay dahil mahilig akong magbasa. Okay, mahilig ako sa fiction. And fiction, how it helped me is in terms of ang dami kong alam na words kahit pa paano, naiintindihan ko, nagagamit ko yung mga words na yon, napapractice nun yung comprehension ko. And it helps my imagination. Yes, so fiction, pwede naman yan. Walang problema. Ang dami kong natutunan sa mga ganyan. And it's okay. Because if it's just to improve your communication skills, your reading skills, and all that, your comprehension, your imagination, and that's okay. You have to carefully check lang din kasi naman baka naman smart or
something that would not help you. And then yung mga non-fiction, yung mga educational books, yung mga self-improvement, yan, sobrang hilig ko dyan. Okay, so sabihin natin, for example, isang series ng Harry Potter, mas mabilis ko yung basahin kaysa sa isang book na educational, na parang personal development. But, pinipilit ko talaga yung sarili ko na magbasa pa rin ng personal development kasi nga, doon nga ako nag-i-improve. So, some book recommendations, if nag-iisip kayo, ano ba yung mga magandang book na makatulong sa akin? Ganyan, makakatulong sa akin. Okay, Atomic Habits, I recommend that. That's really a good book. And then, 7 Habits of Highly Effective People, kasama yan. I love the book Go Giver. A lot of things that I do in my life, sobrang inspired ng book na yon. How to Win Friends and Influence People, Secrets of the Millionaire's Mind. So, yan lang yung some of the books that I recommend. So, if you're looking at starting lang, parang, oh Grace, ano ba magandang start basahin? Ganyan. And, wag mong i-overwhelm yung sarili mo. If you're a new reader, or hindi ka pa talaga acclimated doon, hindi ka pa sanay talaga, try mo lang, pa-konti-konti, like 1 page a day. It will help you a lot. But 1 page a day or 1 chapter a day, kaya mo yan. Discipline, you can improve on that. Another thing is solving problems. Pag magaling ka mag-solve ng problems, that says a lot about your intellectual capacity. And again, yung solving problems, nakakatulong sa'yo ang makinig at mag-comprehend para makasolve ka ng problem. Okay? If nakafocus ka in solving the problem, yun yung makukuha mo, solution. Kasi I'm talking to a lot of people, diba? Yung mga tinitrain ko, nagpapaturo. Sometimes I listen to them. And sometimes I see na kung bakit yung mga problema nila hindi nila solusyonan. Kapag kausap ko sila at ang sinasabi nila more of the problems than brainstorming about the solution, it indicates something na. Okay? And again, these are things that can be improved on. Okay? So yes, magbasa tayo, makinig, and even if you're watching, kasi sa totoo lang ngayon, we are a very fortunate generation, actually. Kasi ang dami ng information na available for us. So nasa iyo na lang kung paano mo gagamitin ang mga information na yon at kung anong information ang ititake mo. Kasi overwhelming 'di ba? Kagaya ngayon, ang dami na ang dami nagtuturo sa YouTube, di ba, sa TikTok, ang dami mo na mapapanood. So, wala na tayong reason para hindi matuto at gumaling in life. So, next is, yan, syempre, aside from reading, aside from watching, be with people who are smart. Bakit? Kasi nakakahawa talaga yun. At saka, di ba, kung nasa paligid ka na ang mga pinag-uusapan nyo lang puro chismis in life, either about celebrities or about people around you, I'm telling you, hindi yan nakakatulong sa pagiging smart mo. Hindi yan nakakatulong sa intellectual capacity mo. Sayang yung oras. Balikan mo yung episode ko about how much is your time worth. And sayang oras talaga. Minsan, alam ko, and I know sometimes I hurt people then this way, pero kasi kailangan ko talagang sabihin yung reality. If they talk to me about chismis, or yung mga celebrity, yung mga nangyayari din ganyan, sasabi ko talaga, I don't wanna talk about that. Hindi ako interesado. Minsan naman, din, kasi may say din naman. For example, may mga controversial issues din naman na maganda pag-usapan kasi it stimulates din yung how you think. Pero kung nag-focus ka lang doon sa mismong chismis lang about the person, hindi ko alam kung ano matutulong nun sa'yo. And kung wala naman yung natutulong sa'yo, bakit? Baka na-entertain ka. Sa bagay, tulong din yun. But anyway, no judgment. What else? Your communication. Yung communication mo says a lot about what's in here also. Diba? So, paano ka ba nagko-communicate? Paano mo ba ino-organize yung mind mo para ma-communicate mo ang gusto mong sabihin? Diba? Kasi, that's also an indication of a very good intellectual capacity kapag magaling ka mag-communicate. Diba? Kapag yung mga bagay na yan, inuunti-unti mo, parang, oh my gosh, yes, marunong na akong makinig. Nakakapag-consume na ako ng content at natututo na ako. Nakakapagbasa na ako. It slowly builds your confidence. And again, sasabihin ko na naman to, just like what I said last week, don't seek for validation from other people.
Lalo na sa mga people na alam mo naman na hindi ka naman usually talaga nila na-validate. Okay? So, be with encouraging people. Be with people na positive ang dinudulot sa buhay mo. Nakakatulong kasi yon in building your confidence. Okay? And, yung mga tao, marami niyan sa paligid natin, maraming taong insecure, medyo lumayo ka muna ng konti. And just hope and pray na sila rin, sana makabuild sila ng confidence para ma-overcome nila yung insecurity nila. But, i-detox mo yung sarili mo sa kanila. Kasi, di ba, when you're building your confidence, medyo critical period to. So, kaya kailangan makinig ka sa mga nakaka-encourage sa'yo. And yeah, if you need someone in your life like that, go follow me, subscribe dito. Ayan, kasi dito ang pag-uusapan lang natin ng mga bagay na mag-a-add ng value sa'yo, makakapagpa-improve sa'yo, and of course, will encourage you in life. So, I hope may natulong. Alam ko, hindi kumpleto yung mga topic ko pa, but tell me if you want to dive deeper in these things. Marami pa ako hindi nasabi because we only have limited time. Let me know. Mag-comment kayo, mag-message kayo sa akin sa social media, Life with Glaze yan, sa lahat ng platform. And let me know kung how I can help you pa, kung alin pa yung mga topic na gusto nyo i-dive deeper natin. And if may natulong sa inyo, or if may tanong kayo, just let me know. And I'm here, I'm willing to help you guys out. I mean, ang saya ko kapag yung mga tao sa paligid ko is nakakatulong ako na ma-help yung confidence nila, ma-build yung confidence nila, yung tiwala nila sa sarili nila. Kapag na-encourage ko sila, natutuwa ako. That's why I'm doing this, because I want to give it to more people. Nobody's perfect. I'm not perfect. Okay? Kung ikaw perfect, well, congratulations. But yeah, we have no judgment here. Start from scratch. Start from somewhere. We're all improving. Diba? And let's do it. Gawin natin siya ng magkasama. Diba? Tapusin na natin ang mga era ng mga toxic na kinukompete natin yung isa-isa at naghihilahan tayo pababa. Okay? Maghilahan na tayo pataas. Talagang buhat. Let's go. Kayang-kaya natin to. Okay? So, I'll see you next week and we will talk about your confidence in your heart, in your relationships. Yan naman ang pag-uusapan natin next week. So, I'll see you. Bye!